Magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang MBA Loop and Aviary. Yan, kung bago nga kayo dito sa aking channel, please like, share, subscribe ng aking channel ng MBA Loop and Aviary. Yan, pag-usapan pala natin ngayon yung katanungan ng isang aking subscriber. Matagal niya nang tinanong to, ngayon ko lang nagawa ng video para malaman din ng mga baguhan sa pag-iibon ang mga kung bakit nga nangyayari ito sa ating ibon at kung ano ang dahilan at kung may remedyo ba. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Yan, for today's video, yung katanungan ng aking subscriber na matagal ko nang nabasa at ngayon ko na lang nagawa ng video kasi nga masyado tayong busy sa ating munting negosyo. Hindi ko na minsan nasasagot yung mga katanungan ng ibang mga mag-iibon, pero pipilitin natin na masagot sa pamamagitan ng paggawa ko na itong video na to para mapanood din ng mga bagong mag-iibon at sa gusto pang mag-alaga ng ibon. Yan, katanungan po to ni Sir Densky Aviary. Yan, yung katanungan niya na, Lods, tanong ko po, ano po ba pwedeng gawin sa anak ng ibon ko na parakit kasi nga papasok po yung mga paan niya na parang piki. Yan yung katanungan niya. Parang ano rin yan parang splay leg. Kumbaga yung sa splay leg, yung nakabuka yung mga paa at yung sa naman niya, status naman ng kanyang alagang ibon ay piki yung papasok. Bali nga, pag-usapan nga natin bakit nga nangyayari ang splay leg o piki sa ating mga alagang ibon. Yan. Siyempre may mga dahilan yan at may mga pamamaraan din kung paano nga natin masusolusyonan or mabibigyan ng atensyon yung ganyang pangyayari sa ating mga alagang ibon. Yan. Siyempre parang na rin yan, splay leg na rin yan Ang splay leg or piki sa mga inakay na parakeets ay isang kondisyon kung saan ang mga binti ay nakabukaka or pasalubong ng hindi normal. Yan, sa mga ibang ibon. Yan. Kasi yung mga normal na ibon yung natural na talagang pantay yung ng binti nila. At itong sa senaryo naman na ito na kay Sir Densky ay papasok naman ang kanyang mga alaga, yung paa na sinasabi niya, katanungan niya. Siyempre may mga posibleng dahilan yan at may mga remedyo rin. Siyempre yung lunas ng pangyayaring ganyan sa nangyayari sa kanyang ibunan. Ano nga ba ang itsura ng splay leg sa ating mga alagang ibon? Yan, yan yung nasa screen, ayan yung splay leg. Yan nga po yung splay leg na nasa screen na yan. Wala akong picture nung sinasabi niyang piki yung papasok na paa ng kanyang ibon, pero same din po ng status ng kanyang ibon, yung splay leg na yan. Kumbaga yung splay leg pabukaka lang, hindi rin normal po yan, katulad nung piki na sinasabi niya, hindi rin po normal yun. Bakit nga ito nangyayari? Yan yung tanungan yan. Bakit nangyayari ito sa ating mga ibon, yung ganyang senaryo, ang pagiging splay leg o piki? Siyempre may mga sanhi yan. Number one, siyempre kulang sa nutrition or malnutrition or kakulangan sa vitamina. Yan, kakulangan po sa vitamina at kakulangan sa nutrisyon na ibinibigay natin sa mga magulang at isinusubo doon sa kanilang mga inakay or sa ipinagbubuntis pa lang ng mga magulang ay kulang na yung nutrisyon para nga
sa pagbuo ng itlog nila. Yan. Number 2, genetic issue. Yan. Maaaring may genetic predisposition or kondisyon. Katulad nung yung pinanggalingan nila, yung magulang, meron na palang nararamdaman na ibang kondisyon or yung genetic na may lahi na ba na nagkaroon na ng issue na yon doon sa magulang o may mga kapatid na gano'n ang pangyayari. Number 3, siyempre yung kapaligiran. Siyempre baka nga yung lugar ay medyo maingay or masikip. Yan, katulad ng nest box or yung cage na pinaglalagyan nila. Pwedeng mangyari dun sa nest box kung yung nest box ay hindi talaga angkop dun sa ibon na inyong inaalagaan. Yan, katulad sa parakeets. Siyempre may designated na nest box na tamang laki at sukat para sa kanila, para makakaikot-ikot yung mga inakay. Halimbawa, yung inakay na napisa nila, nakakaikot-ikot. Kung ito'y masyadong maluwag, ay may tendency nga talaga magkaroon ng splay leg. At yung pinagaanuhan ay medyo madulas at wala siyang yung poops. Kasi yung poops ng parang nila yan nesting material, yung mga tain na ng kanilang magulang. Siguro kulang yung nesting na yon na ginawa ng kanilang magulang, kaya may tendency na dumudulas habang palaki ng palaki na yung inakay nila. Yun ay isa sa pwedeng sanhi na pangyayari na pag medyo maluwag yung kanilang lugar ay nakakagalaw-galaw nga. Siyempre kalimitan bumubuka nga yung mga paa nito at natatapak-tapakan ng mga kapatid o mga inakay na mga kasama niya. Ayun nga mga kaibon, meron akong in-upload na isang video tungkol sa mga sukat na nest box sa kanya-kanyang ibon na inyong aalagaan. Yan, meron pang pinches, may pang Java pinches, may pang African lovebird, parakeets, at saka yung kakatail. May mga kanya-kanya kasing sukat yan na pag ilalagay natin na nest box na saktong-sakto dun sa ating mga alagang ibon. Yan, panoorin nyo na lang mga kaibon yung in-upload kong video. Malalaman nyo nga kung ano nga yung tamang sukat at para hindi nga mangyari itong mga senaryo na to na magkaroon ng splay leg or piki sa ating mga alagang ibon. Siyempre doon na tayo sa mga kaibon, doon na tayo sa remedyo. Remedyo or pwede nating gawing lunas sa ating mga alagang ibon. Doon pa lang sa mag-uumpisa pa lang na mag-breed sila, doon na natin susuportahan para pagdating nung mag-itlog sila at makapagpapisa ay hindi kagad na mangyari yun kung sakali. Ayun nga mga kaibon, doon muna tayo sa halimbawa nagkaroon na nga kayo ng splay leg or piki sa inyong mga alagang ibon, sa inyong ibunan, ay pwede na nating gamutin sa pamamagitan ng pagtali ng goma or may mga nabibili naman sa mga online shop like Shopee, Lazada or TikTok. May nabibili na pwedeng ilagay o isuporta sa mga binti ng ating mga alagang ibon na may splay leg or piki. Yan, para nga maiayos yung pagkakabuka ng binti or pagkakapiki at pamanatiliin natin. Yan, nabubulol na ako. Panatiliin natin na yung mga binti ay maging normal sa posisyon. Yan. Siguraduhin nyo na malalagyan natin maayos para nga
maging suporta ito hanggang sa gumaling. Bumabalik naman yan, nagiging normal naman yung mga binti nila pag nailagay natin itong produkto na to na mai re-recommend ko dun sa meron na nga nangyaring senaryo na splay leg or pike. Yan, yung nasa screen na yan. Yan nga mga kaibon. Yung tawag dyan ay leg correction. Yan, nabili ko yan sa sa Shopee. Nagkaroon din ako ng ganyang senaryo na splay leg. Gumaling siya. Ngayon ay isa ng breeder. Yan, isa ko ng breeder. Yan, may ayos po yung binti niyan. Parang ano rin yan kasi dati ginamit ko goma. Tinali ko nga yung magkabilang paa para nga maayos. Kaso biglang bumitaw. Hindi kagad na iayos, kaya nga nakabili ako, iniligay ko yung leg correction na yan. Naiayos naman at naituwid. Yan, syempre ang ginawa ko, hinanpid ko na lang kasi medyo maliit pa yung inakay na yon na akin. Hinanpid ko kasi kung ilalagay natin yun ibabalik natin sa nest box at yung nanay ang magpakain, baka matapak-tapakan na lang kasi nga hindi na kaagad sila bali hindi sila nakakagalaw. Yan, matatapak-tapakan nga at hindi mapapakain. Kaya nga yung susuportahan natin ng i-unfeed na lang para nga mabuhay. Ganun lang ginawa ko, in-unfeed ko hanggang sa lumaki at naging normal na yung kanyang naging breeder ko na ngayon. Yan, yung bibili nyo na lang yan. Mura lang naman yan sa Shopee. Yan, hanap nyo na lang sa online. Tapos yung ito, may tamang nutrition, syempre. Tamang nutrition at siguraduhin na ang mga inakaya nakakukuha ng sapat na nutrition. Yan. Gaya ng sabi ko, simula pa lang nung nag-mate pa lang nung magulang, kailangan bigyan na natin ng mga sapat na nutrisyon at vitamina yung mga magulang para nga pag nag-itlog na yung magulang at napisa, maayos na yung kanilang ilalabas na inakay at hindi na mangyayari yun. At yun nga yung sabi ko, tamang nutrisyon, paglaki ay malakas na buto at mga muscle. Yan, siyempre magbigay tayo ng magbibigay din tayo ng egg food. Yan, yung egg food mix. Yan, may in-upload ako may in-upload akong video na about sa paggawa ko ng food mix na may kasamang itlog. Yan, panoorin nyo na lang yung video na yun. Malaman nyo kung paano ko ginawa. Yan, syempre nakakatulong din yun sa sa paglaki ng mga inakay yung itlog. Yan, tsaka pampatibay din ng kanilang mga pakpak at mga buto. Tapos magbigay tayo ng ng Chick Booster or Integra 2000. Yan, mas mabisa yan. Magbibigay ako niyan doon pa lang sa nag-uumpisa. Nagme-mate hanggang sa mag-itlog, hanggang sa mapisa. Hindi ko na inalis yan, yung Chick Booster or Integra 2000. Kasi ngayon mabilis makapagpalaki sa kanila. Yan, may video rin akong ginawa dyan sa Integra 2000 kung yung tamang pagbibigay at kung ano nga yung benepisyo ng Integra 2000 sa ating mga inakay at dun sa ating mga breeder. Yan, syempre nakakatulong din yan sa pangpalakas ng kanilang mga buto at muscle development ng kanilang mga inakay. Tapos magbigay din tayo ng ng oatmeal. Yan, bukod sa Integra 2000, magbigay tayo ng oatmeal. Tapos syempre may mataas na protein yan. Protein content para nga dun sa lunas ng mangyayari sa ating mga inakay. Doon pa lang ay maiiwas na natin sa kanila yung pagiging malambutin. Doon pa lang patitibayin na natin yung buto. Doon pa lang sa nag-umpisa pa lang mag-breed tayo hanggang sa mag-itlog, hanggang sa mapisa at hanggang sa lumaki yung mga inakay.
Yan, susuportahan natin para hindi na mangyari yung senaryo na yon na magkaroon ng splay leg. Yan, yung ginawa ko tong mga ano na yan, yung ganyan senaryo na binigay ko nga, ay hindi na ako nagkakaroon ng mga splay leg. Kasi nga, alam ko na yung mga gagawin ko. Kaya itong binigay ko sa inyong tips o gabay ay gawin nyo. Kasi nga 100% talagang hindi na kayo magkakaroon ng splay leg or piki na mga alagang ibon. Yun nga mga kaibon. Panoorin nyo yung mga ibang in-upload na video. Yan. Meron yan yung mga binibigay kong nutrition, mga vitamins. Yan, para maging matibay nga yung mga buto ng mga ating mga inakay o mga breeder. Yan, ganito mga kaibon siguro yung aking ginawang video. At sana'y meron kayo napulot na kaalaman about dyan sa sa splay leg or piki sa nangyayari sa ating ibunan. Yan, talagang suportahan na lang natin at panatiliin natin na na meron silang sapat na bitamina at nutrisyon na ibibigay. Yan, bigay rin tayo ng mga gulay. Yan, mas maganda yan, yung gulay, tapos may mga organic na na antibiotic na pwede natin ibigay. Tapos may mga natural antibiotic na pwede natin ibigay sa ating mga alagang ibon para nga hindi na mangyari yung ganong senaryo na magkaroon ng splay leg or piki sa ating mga alagang ibon. Yan. Hanggang dito na mga kaibon at pa-share na lang po at para malaman po ng ibang mag-iibon or bago sa mag-iibon. Bali itong video na to ay sa mga newbie na nagbabalak na pumasok sa pag-iibon at nakapasok na sa pag-iibon. Yan, para po sa mga newbie. Kasi alam na to ng mga ng mga batikang mag-iibon. Bali ni-remind ko na lang uli kasi nga nagtanong po si Densky Abieri na bakit nga nangyayari. Para mai apply ko naman yung ginawa ko dito sa aking ibunan about dyan sa senaryo na yan na nagkaroon din ako ng splay leg sa aking mga alagang ibon. At hindi na mangyari na maulit-uli yung ganun kasi kawawa ang ibon na makikita natin na bukang-bukaka yung paa. Kawawa po, may tendency talagang hindi na sila mabuhay. Kung mabuhay man, kaso kaawa-awa, hindi sila makalipad-lipad, kundi nasa isang sulok lang sila. Kawawang-kawawa po. At doon pa lang ay may suportahan na natin. Meron namang panglunas dyan yung bagay na pwede nating ilagay sa ating sa paa ng ating mga ibon. Yan, nabibili po sa Shopee yung leg correction. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng aking ginawang video. Yan, sa inyo Densky Abieri, maraming salamat sa inyong katanungan at naisabi natin sa mga bago mag-iibon gustong pasukin na mag-iibon. Yan, pa-support na lang po uli ng aking channel, ang MBA Loop and Abieri. Yan, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at suporta sa aking ibonan. Yan, happy breeding mga kaibon.